Also, may nag-request from YouTube. Yes, may nakuha na rin ako ng request from YouTube na itry ko daw dito sa Kabuyaw dahil may panibagong food park. And alam naman natin, since papalapit ang Pasko, dumadami ng mga food bazaars, mga food parks, at kung ano pa. So, pahinga muna tayo sa north, punta muna tayo dito sa south. Samahan niyo akong i-rate at hanapin natin ang mga magandang recommendations na pagkain dito sa food park ito. Let's go. And so, andito tayo ngayon sa kape. Gusto ko muna magkape para ma-hyper ako. Anong pangalan mo, sir? Lee J po. Lee J. So, andito tayo sa tindahan ni Kuya Lee J. Anong pangalan ng store mo? Uncle Brood po. Uncle Brood. Uncle Brood. Ayan. So, ang Uncle Brood ay gumagamit ata ng... Anong beans ang gamit mo, Kuya? Premium Arabica po. Premium Arabica beans. From And then, ine-extract mo siya sa French press. Yes po, gamit po. Oh, so French pressed coffee siya. So, you will be expecting a light coffee dito na smooth at magaan. So, umorder na kami ng ice americano, mocha, and Spanish latte. Ako, follower niya po ako. Kasi very honest siya sa Reviews. Salamat po, Kuya. Ayan. So, bias. yun naman talaga kasi naman ang goal natin is mag-benefit yung viewers, business. Parang saktong-sakto ka dyan, Kuya, no? Opo, bali, nag-start lang po ako, sir. Single na e-bike, then may pop-up box. Then ipon. Hanggang sa ito na. Ayan na, may naka-reserve ka ng parang cold brew yan, Kuya. So, pang backup ko na lang din po. Okay. Pero nag-offer din po ako ng ad. Parang mas malaki pa yan sa waistline mo, Kuya. Actually, sir, may sakit. Ay, sorry. Okay lang po. Okay lang i-disclose mo? Hindi naman. Hindi sa nagpapawa para magbigay like inspiration po. May stage 3 colorectal cancer po ako. Oh my God, kaya ka namayat ng ganyan. Actually, payat na po talaga ako. Last year na-diagnose ko. Sorry. Okay na po. Hala. Kaso nga lang, kailangan natin kumayod kasi may Totoo. anak. So, yung panganay ko po kasi is taking up mechanical engineering. So, okay ka naman na ngayon. Kailangan. Kailangan mo maging okay. Yes No? po. Sige, Kuya, pabili 10 kape. Charay. Ang giniginig na. Sige, Kuya, so sana makatulong tong video na to sa'yo. Salamat po talaga. Saktong-sakto naman. I mean, hindi ko alam, guys, I was trying to be funny lang kay Kuya. Na-disclose si Kuya. And nakakatuwa kasi despite of his condition, andito pa rin siya humaharap. So that's a lesson for everyone na kahit gaano kahirap, nasa tao talaga, no, Kuya? Salamat po talaga. Sige. Ikaw bumili ng kape. Charay. Sa pilitan. Nakatay talaga ako. Ayun, Spanish latte. Parang meant to be naman. Ang dami-daming kapihan dun, Kuya. Sa'yo kami natigil. Oo nga po eh. Nagulat din po ako. Kanina pa po ko na kayo na-adjust. Nag-iisip kami ng panong flow. Guys, alam nyo ba ang drinks ni Kuya... Sorry, pangalan ko Lito? Lito? Sino si Lito? Love. Lee J po. Lee J. Yes po. Okay. So, ang kape ni Kuya Lee J ay may ice, may hot, and then it starts at 50 pesos up to 90? 99 po. 99 ang Hanggang pinakamahal. 2 digits lang po. Okay, hanggang 2 digits lang. So talaga affordable yung mga kape dito. Tignan na natin yung Uncle Broods. As na-mention nga kanina, ang gamit ni Kuya ay cold brew. So ang cold brew ay isang proseso ng pag-extract ng kape using cold water at saka time. So instead of using hot water, pressure, ito patagalan ay na-extract yung kape. So usually, hindi siya kasing depth ng usual na kape. So tikman natin to. Kuya, sarap ng beans mo. Akala ko medium dark siya kasi it has this dark pero meron siyang acidity. In fairness, Kuya, ang ganda ng pagkaka-extract mo tapos wala akong granules ng kape na natitikman for only 85. 85 to ganito kalaki and then yung pinakamaliit is 50. Makakuha na ka ng quality coffee na freshly brewed na coming from Benguet beans na full Arabica. Guys, kasi may 2 types ng kape, Arabica and Robusta. And if yung iba kasi ginagamit yung Robusta pang extend kasi mas mahal ang Arabica. So, Arabica ang gamit ni Kuya. So may mga hints ng sweetness akong na lalasa. So far for 80 pesos, I'll give this one a 10 out of 10. Kuya, ang sarap. Nakailan takoyaki ka, Kuya? Orders a day. Isang Pinakamalakas mo? Gismil po. Gismil? Nilatagan tayo ng presyo ni Kuya, hindi pirasa. Nakaka-gismil daw siya. Ikaw lang mag-isa lahat yan. Pero ikaw na lang lahat yon. Opo. Isa po yung babae po natin. Dalawa kayo. Oh my God. Hindi pala biro, no? Nakaka-gismil. Ano yung gis?
cents. Iba talaga si Kuya. So yung talent niya pang 10,000 pesos a day. Pinakamalakas na yun, Kuya. Ano na yung mga flavors available, Kuya? Cheese. Po kaming ham and cheese, octoy cheese, crab and cheese, tsaka overload po. Meron po kaming cheese. Ano ba seller? Ano best seller mo, Kuya? Octoy cheese po para sa akin. Octoy cheese. Sige, ano bang in-order natin? Overload. Sige, overload orderin namin yun. Hindi best seller. Charing nga. No. Wait lang po. POV ni Kuya, mga gutom na yung tao. Kaganyan lang. Kaganyan. Salamat po. Ayan. So ito na yung takoyaki. So this is overload for 220 pesos. And talagang freshly cooked siya. Kinukuli na luto niya habang parang mamamatay yung mga bata. Ganyan ba talaga kabilis ang ano? Diyos ko. Wow. For 220 pesos, 12 pieces. So pumapatak siyang 18? 12 pieces, 200. Alam mo, i-calculate nyo na lang. Oh, 18. Ayan. Hello. Inip, sobrang inip. Ano yan? Walang lasa. I mean, the sauces are good. Hindi tinipid yung mayonnaise niya. Gusto ko yung parang teriyaki sauce na barbecue. How I wish lang yung pinaka-batter niya is a little thicker kasi kung mapapansin mo, medyo loose yung liquid niya. Tendency, pag naluto, yung outer medyo mushy at saka malambot pa yung loob. But overall, this is not bad. Yun lang. So, tikman na natin yung iba. But, yeah, okay siya. Not bad for a takoyaki. So, punta na natin yung susunod. So, Nay, magkano po ang isa? Depende sa pan, the volume at saka size. Taray naman. Saka ito po, yung mga dark brown, Taiwanese po yan. Ito, maninipis, pag niluto, lumiliit. Unlike po nitong Zamboanga, sa native natin, makakapal siya. Kaya mura siya. Mas mura. Si Nanay ang pusit queen ng South. Tita Emma, sabi ang may tagtitinda siya ng Taiwanese na paano mo lang po Taiwanese singkit? Tsare. Magkano po ang isa nito? 40, 40. 40, 50, 70. Lager, times 2. Ay, pag vlogger times Nay, I love you, I love you. Pag vlogger daw times 2 na. Marami na nag-vlog sa amin. Talaga po ba? Oo, marami na kayo nakikilala dito. Kasi kami lang yung nag-iisa dito, the unique one. Ay, Wow. si Tita Emma ang unique dito. Saan niyo po nakukuha yung mga Malayo pa po. Malayo pa. Here to Balot, Divisoria, ganun. Then kayo na lang po nagdadala dito. Parang kayo nga lang nagbebenta nito dito. Nagdadare kaming hindi po. Pumupunta pa kami, nagpo-commute. Sa Divisoria or Balot or here. Sa isang araw nakakailang benta ka nito, Tita? Depende po. Depende. Pag umulan, wala na. Sarado na kami. Sa Kasi bagay. bawal po mabasa eh. Uuo din siya eh. Sa bagay. May kilala rin akong bawal mabasa. Bawal mabasa. And then dapat yung ihaw talaga mabilis. Ano? Tay, gaano kabilis dapat yung pag-iihaw niyan? Ano lang, ikot lang siya ng ikot para hindi siya masunog. Ikot ng ikot ng ikot. Kasi pagka in-steam mo siya ng matagal, mabilis masunog. So ito yung kakainin ko, sunog kasi. Tsare. Hindi naman. Hindi naman, okay lang. Okay, sige po. Bilis, ito na yan. Wow, sobrang bilis. Char. Super bilis. Tikman natin kung sino mas masarap, yung kay tatay or kay tita Emma or yung kay, anong pangalan nun, ni Fiang? Si Fiang, ayan na. Anli to, kuya? Hindi, sibuyas po yan. Anli din. Ayan. And ayan na siya. Suka pa lang daw ulam na. Baka magalit tayo. Joke lang. Wala binasa. Nanay Emma. Oh my God. Ang dami ng suka. Ang lutong. Ang gusto ko sa kanya yung pagka nagka-char-char siya, nagbibigay siya ng added flavor sa pagka-smoky. So parang nagiging siyang chewy, crispy, the same time pag nahaluan pa ng suka. Ang sarap ang mulutan. Init nito. Saan po yung nakalagay dyan? Kung saan? Saan nga may masarap, dapat pinupunta. Hindi ako yun na eh. Kaibigan ko yun eh. Ayoko na. Nagtampo. Kasi kaso sa Quiapo, nung napuntahan ko, may tagpitem. Siguro pag pupunta sa South, pamahal. But this one is, sulit na. Quality, malutong. Ha? Oo nga. Yan na nga. So tapos na tayo sa takoyaki, sa kape, and
sa inihaw na puset. Ngayon sa dimsum naman tayo. So anong pangalan ng store mo, tita? Nice bingsu. Ninay's Bingsu? Bingsu. Ah, Dingsum. Kaya anong klaseng mga dingsum ang ano? Ganito mo? Homemade pork chicken, Japanese siomai, spring roll, saka cheesy beef dynamite. Ooh, cheesy beef dynamite. Sige, patikim ako ng lahat ng best sellers mo. And kayo talaga mismo gumagawa? Yes, ako lahat. Ang taray. Magkano po ang isang ganito? 65. 65. Ilang piraso po yun? 6 pieces nasa. 6 pieces, 65. Oh, okay. So ito yung... Japanese siomai, tapos ito yung pork and shrimp. Okay, pork and shrimp and Japanese siomai. Yan. Ano gusto mo ako mag-taste? Sige, Ano gusto mo? Soy sauce or black vinegar? gusto ko na ano, pera. Gusto ko din yun eh. Black vinegar, soy sauce. Uy, social lang ano, black vinegar, ha? Oo, kasi pag ako nag-siomai, hindi ako nagamit ng soy sauce. Black vinegar talaga. Okay. Tapos gawa mo rin yan. Ano pa bang di mo kaya gawin? Para lahat kaya mong gawin, babe. Yung hindi iwanan. Ay! Iniwan ka nga. Ay, joke lang. Naging personal bigla yung tanong. Sa isang araw, nakakailan kang ano, order? Dito, ano na lang, dito, sir, mga 250. 250 pieces. Ah. Hindi kasi ako, Pwede na. mas okay kasi sa akin yung, nauubos yung paninda ko. Sa bagay, mas Konti okay lang, na naman basta yan. nauubos siya. Okay. Kesa yung Tsaka quality ng gawa, no? Sige po. wag lang yung hindi naubos kasi bebenta mo pa siya kinabukasan. Ay, may ganun gumagawa. Siguro. Ay, pinaparinggan niya yung katapat. Siya joke lang. Ay, wala siya katapat dito. Siya lang. And, ang cute. So, may nori siya. Magkano sarap? Sarap talaga yan, gawa ko yan. Napanood kita na sa nasa siomai, tapos nag-message ako doon. Sabi ko, sana mapuntahan din ako dito. So, ang mapapansin nyo sa kanya ba hindi siya parang gawang makina. Gawa yun sa kamay ko. Yes, size varies talaga. Doon mo makita kung homemade talaga. Cross-section natin, ha? Pati siya. Ang sarap na, para siya may binder din sa loob. And alam mong hindi siya puro harina or parang kung ano-anong texture na nakikita mo. Ang sulit nito, 65 pesos lang to, be. 6 pieces lang. 6 pieces, pumapatak para siyang 10 or 9. Okay to sa akin, ha? Ang sarap! Sarap na. Di pang mayaman yung lasa, social. And putang ina. Cut niyo yung Baka may buto pa to, be, ha? Wala yung buto. Ang anghang, pero yung anghang niya is nanggagaling sa labuyo. Hindi siya parang galing sa pepper. Lasa-lasa mo yung beef na hindi over-seasoned. And at the same time, yung pagka-cheese niya is parang galing sa processed cheese na hindi powdered. Okay to. Ate, magkano po ito? 10 pesos. 10 isa? Ate, sali ka kaya? Anak ko yan, pangalawa. Pangalawa. Oh, Meron ako taray. 9 na anak. Siyam? Yes. Hot. Hot na ka in life. Ilan taon pinakapanganay mo? 20. Young looking ka pa, be, ha? 35 lang ako. 35. So, ikaw, ang first anak mo, 12 years old ka? Charay. 15 lang. 15. And then, for the longest, siyam. Ang dami. Ang laki ng family. Ang saya. Taga dito lang din kayo, te. I mean, yung, ito main source of income mo. Oo, ito lang. Kaya naman. Gusto ko yung sabi niya, kaya naman. Kaya. Kinakaya. So, sana makatulong tong video na tumakuha ng bagong customers, guys. Dahil siyam na ulo ang pinapakain ng may-ari na to. So, ang sarap. Sarap itong beef. Ito yung cheese, makapal. For this kind of proportion, ang kapal ng cheese niya, kaya lasang-lasa mo. Para kang kumakain ng maanghang na alam mo yung sinasama sa nachos, ganon, ay yung parang seasoning niya, but less the seasoning. Ate, ano to? Manghang. Mahilig ako sa maanghang, pero parang 9 out of 10 yung anghang niya. Pero hindi siya masakit sa lalamunan anghang. Buong bibig mo lang nararamdaman. Ang sarap.
10 out of 10. Highly recommended to. Thank you. Hey, nice meeting you po. Tara, let's go. Ano pangalan niyo po? Rika po. Si Miss Rica. So sa kanya tong tindahan ng something Spice. spicy. Okay, ate, order ako ng ano yung order ni Rap? Otoki? Otoki cheese at saka isang bestseller mo. Ikaw na bahala. Carbonara po. Okay, go. So yung otogi po, combo regular. Pagka regular, Cheese lang siya. Cheese lang. Sa ibabaw. Yung combo may dalawang spam, isang egg din with cheese. okay, sige, i-combo na lang natin. Dalawang tag-isa nun. Tag-isa, isang otogi cheese combo, isa rin pong carbonara combo. Okay. 358. Okay, sige. Ba't ito naisip mong business, ate? Actually, nakita namin siya sa TikTok, sa ibang mga city or sa, sa Manila. manggagaya si ate. Charing joke. Eme lang. Nabigyan kami ng idea and then nung meron kasing fiestahan dito, naisip namin kumuha ng pwesto. Pwesto. Kaso, parang hindi siya natuloy. So parang gumawa na lang kami na, dito na lang kami pumesto sa Oo, kasi, at saka, alam nyo ba guys, magkano ang isang perasong buldak? Pumapatak siya ng... Yung per piece po niya pumapatak ng 65 to 65. 75. Tapos pag overload, binibenta mo ng 95. Yung pancit canton po. Para dun sa mga hindi afford yung buldak. Meron Buldak. kaming friendly pancit canton. Okay, so may pancit canton din sila. And meron din sila nung buldak mismo. Yung buldak, magkano nga isang order yung overload kanina? Yung overload, 179. Yung regular, 129. So bad, niluluto pa nila, dinadagdagan pa nila ng ingredients, may kasama pang inclusion. Di ganun kalaki yan ng tubo nila hati. So talagang affordable na siya versus kung ikaw mismo magluluto sa inyo. So maganda rin siyang experience. So ate, order na po ako. Talaga, pwede? Okay. Thank you. Yeah, nice meeting you po. Ingat. Thank you po. Yan. Salamat po. Nice meeting you po. Hi, sure po. 50, chareng. Dahil ko nagasto. Ay, sige po, sige po. Hello po. Ba yung 3 cheese? Ay, yung 4 cheese? Cart nila. So, as you can see, pwede mo i-adjust yung anghang na gusto mo. So, pwedeng 25%, 50%, depende sa kung gaano kaanghang ang gusto mo. And then, other than that, after nilang lutuin, meron din sila nilalagay na parang bechamel cheese sauce. Ayan siya. Wow. Tapos itong overload sa akin, may kasama na siyang meatloaf. And then may kasama rin siyang itlog. Ayan. Tikman natin. Woo. Na-cut out yung pinakaanghang because parang 50% lang sinabi ko. Alam mo yun, mas na-enjoy mo yung anghang niya kaysa pag puro. Ang sarap ng cheese sauce na gamit nila. It's homemade. Hindi lasa yung roux. Hindi lasang hilaw na roux. Well, smooth siya. Thick pa rin siya, but not too runny. And lasang-lasa mo yung cheese. Alam mong processed cheddar cheese ang gamit. Hindi powdered. Or hindi cheese Swiss. Tsaring. Maling. Tsaring. Sarap. Recommended. 10 out of 10. Gustahin nyo sila. Punta tayo sa sunod. And ito na, ang isa sa mga pinipilahan dito sa, ano tawag dito sa food park na to? Dito sa Cubs or CABS. So almost 10 to 15 minute wait sa pila. And tingnan natin kung worth it naman ang pagpila natin. And what I like about is, gumagamit sila talaga sinaslice na beef doon sa pinakainit. And on the spot nila niluluto. Tsaka china-chop into fine pieces into parang cube-like na parang ginili
giniling na. And hindi sila gumagamit na parang giniling. Yun ang napansin ko. And then they're putting different sauces. Meron silang white, meron silang cheese, pipino, tapos sibuyas, kamatis. Yun ang inclusion niya. So 55 pesos lang to. Meron ding shawarma burger kaso out of stock and shawarma rice. So tikman natin kung worth it ba ang pila natin. Daming pila, as in, daming nakapila. Agad dun sa dulo. Mga 2 kilometers, tsare. Ayan siya. Eh, ganda ba? Sa ba ilaw? Parang maganda dito. Ikot tayo para maganda ilaw natin. And ayan siya. Wow, dami. Tikman natin. Anghang. Ang lahat na kinakain ko dito, manghang. So what I like about do sa pinaka-meat na ginagamit nila, meron siyang hints ng pagiging very spiced siya and at the same time, meron siyang sweetness coming from sugar. Puro tinga, sorry. Naintindihan ko na bakit pinipilahan siya kasi meron siya parang Pinoy twist. Hindi siya yung parang puro spiced siya na level ng cardamom, level fennel na gano'n. But it was made na para pasok sa panlasa ng masa. For me personally, gusto ko to. Pero if worth it bang pumila, I think yes. Kasi siya yung isa sa mga nagbibenta ng kakaiba dito sa shawarma. So, if you happen to drop by dito, make sure dumaan kayo dito sa kanila dahil sulit naman. Though, I hope lang na medyo toasty pa yung lasa ng binang pita wrapper. But, I understand dahil ang daming tao para hindi nga matagal yung cube. But siguro, if na-toast na maigit, nabigyan ng good color yung pinaka-pita wrapper, full experience ito. What I like about sa sauces is hindi siya overpowering na natatalo yung pinakalasa ng giniling. But, sarap. Okay sa akin to. Bigyan ko to na 9 out of 10. 9 kasi hindi siya toasted yung pita. So, punta tayo sa susunod. Sila po muna. Kahit huli na po ako. Tita, magkano po isa? 179. 179. Isang order po ako ng classic. Apo. Ang bilis, para kanina puno lang to, no? Second batch na po ito, sir. Second batch. Grabe. Gano'n kalaki yung 179, tita? Wait na po, size po na. Okay, sige, sorry. So, anong mga flavors available usually? Bisco, Oreo, Classic, Matcha. Yun po mga available. Okay. Doon tayo sa classic. Opo. Original po natin ang gusto. Yes. Kailan dinagawa niyan, tita? Opo, kami lang po. Homemade po po. Wow. Ano po? Okay. Hindi tayo magpapahuli at titikman natin ang tiramisu ni ate. Iyon. Basta sa ate dito. Basta malapit siya sa castle. Meron siyang 2 layers. Almost 3. 3 pala. 3 layers of lady fingers. And then parang whipped cream yung gamit niya. And then dinust niya ng kokowa sa taas. Yeah, for 179 pesos, worth it ba? Ngayon parang gawa ni Naomi ah. Almost similar kay Naomi nga. But the difference is siguro yung mascarpone kasi mas richer yung kay Naomi. Sino para kay Naomi? So, if dito ka po magpunta sa CABS, bili ka kay ate dahil what I like about their tiramisu is yung pinaka-lady fingers niya is hindi siya sinuk sa kape. Enough lang na magkaroon na siya ng lasa, which I like kasi with that, nagiging stable yung pinaka-tiramisu niya to retain its shape. Hindi ko masabi kasi parang marshmallow fluff ng konti yung whipped cream niya. It's thick and malagkit. But it's very smooth. I'm not sure if it's whip it, charing. Or parang whipped cream lang na napaka-stable. Ang ganda kasi kahit hindi siya refrigerated, it can retain its shape. I'm not sure if may gelatin, pero hindi ko malasahan. But what I like about this is talagang full tiramisu experience. And for 179 pesos,
worth it siya. Pwede mo siyang puntahan. And gusto ko yung nagbe-bitter aftertaste siya ng cocoa. And para siyang nagiging slight chocolatey ang lasa niya na nagbabalanse sa espresso. So, hints lang ng coffee. I'm not sure if mas lasa mo yung cream than the espresso itself. But overall, this is not bad. Bigyan ko to ng 9 out of 10. So, Don Pedro po. Layo! Pabot ka dito. Sige po. Di ba ikaw si Marky po. Yes po, Marky. Ay, follower mo. Ay, salamat. Lalo na yung pista. Para magkaroon tayo ng variation, di ba nagtiramisu na tayo? Laging tiramisu. Ngayon, tikman natin tong cake niya, ate. Saka chocolate niya. Pahingi ako ng bestseller mo na tag-isa. 99 lang, ate. Dalawa. Okay ka lang? Affordable, di ba? Cake yan na. Opo, titikman ko, ate. Sige. 99 pesos na cake. Okay, dalawang flavor na. Sige, te. Okay, tingnan natin kung worth it. Baker ka din pala, ate. Ayan. Ayan. Tignan natin. Bakla, ang sarap. Thank you po. Thank you. Gosh. Chiffon. And for a chiffon, usually, mahirap kumapit yung lasa, lalo na pagka mocha, unless lalagyan mo siya ng mga additives na pampatapang. So the moment na it touches your tongue, para siyang natutunaw sa laway mo. And then lasang-lasa mo yung pinakakape niya. And then yung pinaka-icy niya, it's para siyang... It's not buttercream, pero para siyang whipped cream or whip it, charing. But it's not bad. And ang pinaka-highlight niya is itong pinaka-bread niya. Para siyang nahints ako nalalasahan ng or texture na nalalasahan coming from a sugar syrup. Kaya siya sobrang moist. Usually kasi ang sakit ng mga ganitong cake, lalo na pag matagal naka-expose, is tumitigas agad yung outer shell and outer part. And siya, na-retain niya yung moisture, sobrang lambot. Parang mamon levels na. Tikman natin yung mango. Yellow na yellow, ha? Yeah. Mas pipiliin ko yung pinaka-biscoff niya. For the mango, medyo naparami ata yung flavoring natin ng mango. Pero I'm sensing kasi na aftertaste na onting bitterness. Usually it happens pag naparami yung coloring or pinaka-flavoring. But overall, for 99 pesos, arte ka pa. This is highly recommended kasi you'll get to taste a quality chiffon cake for a very small amount. So, yan lang. And there you have it, mga D-Bells. Sa nag-suggest nito, maraming salamat at na-experience ko at nalaman ko na may food park pala dito sa Cabuyao, Laguna. So, this is my overall verdict and experience dito sa Cab Stop Food Park dito sa Cabuyao, Laguna. Challenges, parking, okay naman. I mean, sufficient siya. Malaki yung area, pwede ka mag-park. But I suggest, if 2-3 lang naman kayo, magdala na lang kayo ng motor. And if malapit naman kayo dito, mag-commute na lang kayo. So, I'm not sure if may malapit na sakayan dito sa within the area. But may terminal naman siya malapit dito. So, second, daming tao. Mainit, hindi. So, marami siyang tao and yung market niya siguro mga nasa mga bagets. Halo-halo din. And sa food, ang napansin ko sa food, almost similar siya sa kung anong trend. Wala akong nakitang kakaiba na offering, but it's not bad. Very affordable yung mga presyo and majority ng mga products are less than 100 pesos. Yung mga sumusobra lang, yung mga katulad ng buldak, cakes, tiramisu, which is, alam naman natin, medyo intricate gawin. But the quality of the food na ino-offer dito is okay. I mean, hindi ko na-expect for those kinds of prices, lalo na yung mga kape nila. Ang dami. So, sa mga options nila, majority mas marami ang kape than the food. Nakailan din. And, ayun. Halo-halo talaga, halo-halong market. Ang isa ring challenge siya sa na-experience namin is wala siyang CR. So, if pupunta kayo dito, make sure nakapag-CR na kayo, nakapag-pupo, nakapag-wiwi na kayo. Dahil medyo baka mahirapan kayo makaharap ng CR. I'm not sure if meron dito sa mga buildings na to and if pwede. And, yeah. Overall, ang Cab Stop Food Park ay Marky Bop Up.
Approve. Ayun. So please let me know in the comment section kung ano pa gusto nyo pa rin at ano pa ang gusto nyong puntahan nating lugar. And yun lang. Sana pa natin masarap ang ulam nyo. Ay, hindi tayo. Bayaman. Bye!